Marshall Pick, Kabanata 5109. Kislap ng pag-asa para sa Black Ink Clan. Sa sandaling inatake si Yang Kai, tumugon siya gamit ang kanyang saber. Agad na umatras ang kamalayan ni Hiyuan, ngunit hindi siya maaaring maging kasing bilis ng Sablelight. Nataman ng Sablelight, napaungol si Hiyuan sa sakit na parang nasugatan na hayop. Sa isang iglap ay hamina ang malakas niyang kamalayan at halatang sugatan siya. Habang nangingibabaw sa kanya ang takot, sa pag-aakalang mapahamak na siya, may narinig si Hiyuan na pumutok. Habang muling nakatuon ang kanyang kamalayan, napagtanto niya na ang saber sa mga kamay ng avatar ni Yang Kai ay nabasag sa impact. Isang tuwang-tuwa na Hiyuan ang umungal sa mga feudal lords na tumatakas. Ang kanyang sandata ay nawasak. Huwag matakot. Nang marinig iyon, ang mga feudal lords ay tumalikod at napagtanto na, tulad ng sinabi ni Hiyuan, ang sable sa mga kamay ni Yang Kai ay nalaglag sa hindi malamang dahilan. Sa isang iglap, nagiging masigla sila. Ang mga kamalayan ay halos hubad, kaya ang mga feudal lords ay natigilan nang makita nila si Yang Kai na nagpapatawag ng isang saber. Matapos tumahol si Hiyuan, galit na galit niyang pinaandar ang kanyang kapangyarihan at sumugod kay Yang Kai. Nang makita iyon, agad siyang tinulungan ng mga feudal lords. Sa sandaling iyon, labis na na-pressure si Yang Kai. Sa huli, ang soul-splitting saber ay isa lamang emperor artifact. Kahit na ito ay inalagaan sa kanyang kaluluwa sa paglipas ng mga taon, ang orihinal na kalidad nito ay hindi mababago. Hindi nito kayang tiisin ang kapangyarihan ng spiritual energy ni Yang Kai, kaya 3 strike ang limitasyon nito. Sa makatuwid, bago pa mapatay ni Yang Kai ang lahat ng kanyang mga kaaway, naputol ang sable. Sa kasalukuyan, sa pangunguna ni Hiyuan, ang mga pag-atake mula sa kamalayan ng mga feudal lords ay dumating mismo kay Yang Kai sa tuloy-tuloy na paraan mula sa lahat ng direksyon. Gaano man kalakas ang kaluluwa ni Yang Kai, hindi niya kayang tiisin ang gayong pambobomba. Nang makitang ang kamalayan ni Yang Kai ay naging hindi kumikibo, na parang napigilan, ang mga feudal lords ay mas malakas na hinampas ang kanilang kalaban, determinadong ibagsak siya. Alam ni Yang Kai na siya ay nasa isang hindi kanais-nais na posisyon. Kailangang sabihin na ang Black Ink Clan ay gumawa ng isang napakatalino na paraan para harapin siya. Sa ganoong lugar, halos walang silbi ang Space Principles. Ito ay purong paligsahan ng lakas ng kanilang spiritual energy. Kailangan niyang mabilis na makaisip ng solusyon. Kung hindi, mapapahamak siya. Sa pinakakritikal na sandali, napagtanto ni Yang Kai na dahil kaya niyang ipatawag ang soul-splitting saber sa lugar na ito, paano naman ang soul-warming lotus? Ang soul-warming lotus ay isang supreme treasure, kaya kung mapapatawag niya ito, walang anumang suspense tungkol sa kahihinatnan ng labanang ito. Gayunpaman, hindi pa niya ipinatawag ang soul-warming lotus upang labanan ang kanyang mga kaaway noon. Kadalasan, magko-kontra-atake lang siya kapag sinubukan ng iba na salakayin ang kanyang knowledge seat, kaya hindi sumagi sa isip niya ang ideya na tawagin ito. Habang iniisip niya ito, isang 7 kulay na liwanag ang sumabog mula sa kanyang anyo. Nang makita ng mga feudal lords, na binobomba si Yang Kai ng kanilang mga pag-atake, ang liwanag, sila ay nataranta. Wala ring ideya si Hiyuan kung ano ang nangyayari, ngunit sa kanyang pakikipaglaban kay Yang Kai, napagtanto niya na ang tao na ito ay may lahat ng uri ng panlilinlang. Sa makatuwid, sa sandaling lumitaw ang 7 kulay na liwanag, naramdaman niyang may nawala at agad na sumigaw. Ibaba mo siya, ngayon na. Sa sandaling matapos siyang magsalita, itinoon niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at sinugod si Yang Kai. Sa sandaling ito, wala siyang pagpipilian kundi ang hindi pansinin ang utos ng Royal Lord na kailangang mahuli ng buhay si Yang Kai. Kung makakaligtas si Yang Kai sa welga na ito ay depende sa kanyang swerte. Kasunod ng utos ni Hiyuan, ang mga feudal lords ay hindi maglalakas loob na pigilan ang alinman sa kanilang lakas at baliw na sumalakay. Ang hindi nakikitang pag-atake ay dumating mismo kay Yang Kai mula sa lahat ng direksyon at nilunod siya. Gayunpaman, ang 7 kulay na liwanag ay naging mas maliwanag at hindi nagtagal ay napuno ang espasyo. Ang mga feudal lords ay nag-aalala habang si Hiyuan ay naging solemna. Ilang sandali pa, hamupa ang bagyo nang tumahimik ang orihinal na maingay na espasyo. Isang lotus na nagliwanag ng 7 kulay ang biglang lumitaw sa lugar kung saan nakatayo si Yang Kai. Dahan-daang umikot ang lotus, naglalabas ng aura na hinahangad ng Black Ink Clansmen. Ano yan? Tanong ng isa sa mga naguguluhang feudal lord. Bagamat wala siyang ideya kung ano ang 7 kulay na lotus na ito, malinaw niyang nararamdaman na ito ay lubhang kapakipakinabang sa sinumang Black Ink Clansman na maaaring magkaroon nito. Nasaan na siya?
May isa pang feudal lord na nag-aalala tungkol sa kinaroroonan ni Yang Kai. Maliban sa 7 kulay na lotus na nakaupo sa lugar kung saan dating nakatayo si Yang Kai, ang tao mismo ay wala kahit saan. Parang patay na siya. Bagamat malakas siya, hindi siya makakaligtas sa pambobomba na iyon. Magaling. Masyadong mayabang ang tao na iyon dahil wala siyang pakialam sa amin. Karapat-dapat siya sa kanyang kamatayan. Bukod sa mga feudal lord ito, naniniwala rin si He Yuan na nasawi si Yang Kai. Talagang ipinakita ni Yang Kai ang makapangyarihang spiritual energy, ngunit gaano man siya kakilakilabot, hindi niya mapipigilan ang magkasanib na pag-atake ng lahat ng mga feudal lords at He Yuan. Gayunpaman, kung talagang pinatay si Yang Kai, paano ipapaliwanag ni He Yuan ang kanyang sarili sa Royal Lord? Ito ay nagbibigay kay He Yuan ng sakit ng ulo. Isa pa, ano itong 7 kulay na lotus na iniwan ni Yang Kai? Habang siya ay naguguluhan, ang mga talulot ng bulaklak ng umiikot na 7 kulay na lotus ay nagsimulang lumantad, at nang mangyari iyon, isang figure ang nagpakita mismo. Nakaupo sa gitna ng mga stamen, ang taong ito ay nagpalabas ng malabong liwanag. Nang makita ang mukha ng tao, nagulat si He Yuan. Iyon ay dahil hindi lang namatay si Yang Kai, hindi man lang siya nasugatan. Paanong nangyari ta? Maaaring siya ay sapat na mapalad na nakaligtas sa pambobomba ng mga pag-atake, ngunit paano naging posible na hindi siya nasugatan? Naiblock kaya ng kakaibang lotus ang lahat ng kanilang pag-atake. Bago pa ito maisip ni He Yuan, sumambulat ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Yang Kai. Ang kapangyarihan ng kaluluwang ito ay kasing ganda ng karagatan at kasing lalim ng kailaliman. Habang lumalakas ang masa ng spiritual energy, nagsimulang manginig ang espesyal na espasyo. Hindi magiging magalang kung hindi ako nag-alok ng regalo bilang kapalit. Mangyaring tanggapin ito. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang malinaw na boses sa buong kalawakan, ang malinaw na nakikitang spiritual energy ay naging mga nakikitang saber na ilaw na nakaturo sa lahat ng direksyon habang umaaligid sila sa itaas ng ulo ni Yang Kai. Nakaharap sa mga sable lights, ang mga feudal lords ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Sa sandaling matapos magsalita si Yang Kai, ang mga ilaw ng spiritual energy saber ay bumaril sa lahat ng direksyon at walang awang pinaulanan sila. Kinilabutan ang mga feudal lords habang lahat sila ay nagkukumahog upang makatakas o ipagtanggol ang kanilang sarili. Gayunpaman, ang kanilang mga pagsisikap ay walang saysay. Habang ang mga ilaw ng sable ay tumawid sa kalawakan, kalahati ng mga kamalayan ng mga feudal lords ay nawasak. Maging si He Yuan ay natama ng 2 sable lights at umungol sa sakit. Ang mga nabubuhay na feudal lords na kamalayan ay nanginginig lahat sa takot. Alam ni He Yuan na kung hahayaan nilang umatake muli si Yang Kai, lahat ng Black Ink clansmen dito ay papatayin. Ang kaluluwa ni Yang Kai ay hindi maisip na makapangyarihan. Bukod pa riyan, marami siyang espesyal na offensive skills pagdating sa soul, isang bagay na hindi alam noon ng Black Ink clan. Binaliwala ang sarili niyang mga pinsala, naglunsad si He Yuan ng isa pang pag-atake sa pagtatangkang ibalik ang tubig. Nang makita iyon, ang ilan sa mga feudal lords ay sumali at gumawa ng isang hakbang. Gayunpaman, ang insidente na naganap sa susunod na sandali ay nagdulot kay He Yuan sa isang estado ng kawalan ng pag-asa. Ang mga pag-atake ni He Yuan at ng mga feudal lords ay hinaranggan ng 7 kulay na lotus. Bilang resulta, si Yang Kai ay hindi nasaktan kahit kaunti. Ngayon, makumpirma ni He Yuan na ang dahilan kung bakit ligtas si Yang Kai kanina ay dahil mayroon itong kakaibang 7 kulay na lotus. Iniisip niya kung anong uri ng kayamanan iyon ang maaaring magdepensa laban sa napakaraming pag-atake ng spiritual energy. Kahit ang isang territory lord na tulad niya ay hindi nagawang saktan si Yang Kai sa kabila ng personal na gumawa ng hakbang. Ang lakas ng pagtatanggol ng 7 kulay na lotus ay hindi malalampasan. Sa proteksyon ng 7 kulay na soul-warming lotus, wala nang pag-aalala si Yang Kai. Habang ang kanyang spiritual energy ay umuusad sa panibagong pag-atake, tinamaan niya ang mga nakaligtas na Black Ink clansmen. Parami ng parami ang mga feudal lords, ang naalis, at sa loob ng feudal lord Black Ink nest sa teritoryo ni Kung Chan, maraming bangkay ang namatay at bumagsak sa lupa. Ang mga feudal lord na ito ay hindi na nag-react kahit gaano pa kalakas ang tawag sa kanila ng ibang Black Ink clansmen. Sa loob ng ilang sandali, wala pang 5 sa orihinal na 30 feudal lords ang nanatili. Ang mga kamalayan na ito ay tumatakbo ng walang humpay habang si Yang Kai ay walang humpay na humahabol sa kanila, ganap na walang kapangyarihan upang makabawi. Hangin na rin ang aura ni He Yuan sa paghinga. Hindi posible na gumamit ng anumang uri ng pamamaraan sa isang purong pagsalungat ng spiritual energy, kaya sa ganoong lugar,
mahirap para kay Hiyuan na gamitin ang kanyang mabigat na lakas. Sa wakas, sumigaw ang isa sa mga feudal lords. Master Hiyuan, hindi na kami makakapagtiyaga pa. Mangyaring buksan ang espasyong ito. Kung hindi, lahat kami ay mamamatay. Si Hiyuan ay hindi nababagabag, dahil naniniwala siya na ang 7 kulay na lotus ay hindi gaanong masisira gaya ng tila. Naisip niya na sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanyang mga pag-atake, mababasag niya ang depensa ng lotus. Gayunpaman, hindi pa rin nakakamit ang kanyang layunin matapos ang napakaraming kamalayan ng mga feudal lords na nasawi. Anuman, ang kanilang pagkatalo sa lugar na ito ay hindi nangangahulugan na ang Black Ink Clan ay natalo. Nagkaroon pa sila ng pagkakataong ibalik ang mga bagay-bagay. Iyon ay dahil sa sandaling pumasok si Yang Kai sa espasyong ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Black Ink Nest, nagawa ni Hiyuan na alamin ang kanyang kinaroroonan. Madali itong makamit, dahil ginamit ni Yang Kai ang isang feudal lord's Black Ink Nest para makarating sa espasyong ito. Sa pamamagitan lamang ng pag-alam kung aling Black Ink Nest iyon, walang kahirap-hirap na matutuklasan ni Hiyuan kung nasaan si Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ang ari-arian at Black Ink Nests ng feudal lords ay naayos na. Sa makatuwid, sa sandaling pumasok ang kamalayan ni Yang Kai sa espasyong ito, inutusan ni Hiyuan ang higit sa 10 feudal lords na sumugod sa kinaroroonan ni Yang Kai. Ang unang plano ni Hiyuan ay sirain ang kamalayan ni Yang Kai upang madaling makuha ng pangkat na ito sa isang mahinang estado. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi pinaplano. Hindi lang hindi nasugatan si Yang Kai, ngunit gumamit din siya ng 7 kulay na lotus para gumawa ng massacre. Wala sila sa paborableng posisyon sa espesyal na espasyong ito, kaya hindi maiiwasan na napakaraming mga feudal lords, consciousness ang nabura. Gayunpaman, hanggat ang kamalayan ni Yang Kai ay nakulong dito, hindi siya makakabalik sa kanyang katawan, at ang pangkat na ipinadala ni Hiyuan ay malapit nang mahuli si Yang Kai. Iyon ang dahilan kung bakit tumanggi si Hiyuan na buksan ang espasyong ito sa kabila ng katotohanang napakaraming feudal lords ang nasugatan o namatay. Mayroon pa ring sinag ng pag-asa para sa kanila na ibalik ang mga bagay-bagay. Sa sinabi nito, gaano man kabilis ang koponan ng mga feudal lords, aabutin sila ng hindi bababa sa 4 na oras bago makarating sa Black Ink Nest kung saan matatagpuan si Yang Kai. Makakaya kaya ni Hiyuan na magtiyaga pa ng 4 na oras? Wala siyang ideya, ngunit alam niya na wala na masyadong kamalayan ng mga feudal lords. Kapag patay na silang lahat, kailangan niyang harapin si Yang Kai ng mag-isa. Sa kabila ng katotohanang maraming feudal lords ang napatay, si Hiyuan ay patuloy na ipinadala ang kanyang kapangyarihan upang salakayin ang 7 kulay na lotus sa pag-asang mababasag niya ang depensa nito. Walang alinlangan na nakakadismaya ang kinalabasan para sa kanya, dahil ang 7-colored soul warmang lotus ay hindi mapipigilan na kahit ang isang territory lord na tulad niya ay hindi umaasa na sirain ito. Martial Pick, Kabanata 5110. Walang pumipigil. Narinig ang mga hiyawan na umalangaw-ngaw sa espesyal na espasyong ito, ang bawat isa ay kumakatawan sa pagkamatay ng kamalayan ng isang feudal lord. Naramdaman ni Hiyuan ang paglubog ng kanyang puso. Nang mamatay ang kamalayan ng huling feudal lord, dahan-daang lumingon si Yang Kai. Habang nakatayo sa 7-colored soul warmang lotus, tinitigan niya ng masama ang kamalayan ni Hiyuan. Ang agos ng spiritual energy ay umikot sa paligid ni Yang Kai na parang isang marahas na bagyo. Ikaw na lang ang natitira, Hiyuan. Handa ka na bang mamatay? Humakbang si Yang Kai patungo sa kanyang kalaban, ang 7-colored soul warmang lotus na malapit na sumunod. Umiling si Hiyuan. Magbabayad ka sa pagmamaliit mo sa akin. Sa kabila ng bangis sa kanyang tono, halatang matigas lang ang kanyang kinikilos. Ngayon lang, nakipagsanib puwersa siya sa higit sa 30 feudal lords, ngunit hindi pa rin nila kayang saktan si Yang Kai. Sa halip, sila ang napuksa. Mahigit sa 30 feudal lords ang namatay, at siya na lang ang natitira ngayon, kaya paano siya magiging kalaban ni Yang Kai? Ang tanging bagay na magagawa niya ay mag-stall ng oras para makuha ng team na ipinadala niya si Yang Kai. Pagkatapos ng panunuya, sinabi ni Yang Kai, "Tingnan natin kung paano mo ako babayaran." Nang matapos ang kanyang mga salita, pinalayas niya ang soul warmang lotus upang umahan patungo sa Hiyuan. Ang isang naguguluhan na Hiyuan ay agad na tumakbo palayo. Habang walang humpay na hinahabol siya, kinukutsa siya ni Yang Kai sa pagsasabing, "Di ba sabi mo babayaran mo ako? Ganito ba ang ginagawa mo? Ito ay isang eye-opener para sa akin, Sir Hiyuan." Si Hiyuan ay lubos na nahihiya at nagkaroon ng gana na huminto sa kanyang landas at labanan ito kay Yang Kai, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon.
Nasugatan na ang kanyang kamalayan pagkatapos makipagpalitan ng mga galaw kay Yang Kai. Kung lumala ang kanyang mga pinsala, kailangan niyang pumasok sa isang black ink nest at magpagaling ng mahabang panahon. Sa makatuwid, ginawa niya ang lahat upang maiwasan ang pakikipaglaban kay Yang Kai para hindi siya masaktan. Hindi tanga si Yang Kai, kaya hindi nagtagal ay napagtanto niya kung ano ang sinusubukang makamit ng isa pang lalaki. Nagpapatagal ka ba sa oras? Tiyak, hindi tutugan si Hiyuan sa kanya, ngunit ang kanyang pananahimik ay nagpapatunay lamang sa mga haka-haka ni Yang Kai. Matapos itong pag-isipan, naisip niya ang plano ng isa pang lalaki. Kung hindi ako nagkakamali, dapat may ilang Black Ink Clansmen na darating para hulihin ako. Tama ba ako? Sa wakas ay tumugon si Hiyuan, na nagsasabing, hindi ka maaaring tumakas. Sumuko ng walang laban ngayon. Ngumisi si Yang Kai. Mag-uusap tayo kung makakaligtas ka. Nang malaman ang plano ni Hiyuan, tiyak na hindi mag-aaksaya ng oras si Yang Kai sa kanya. Siya ay nag-aalala na ang kanyang pisikal na katawan ay mapahamak ng mga Black Ink Clansmen na darating upang salakayin siya, kaya mas lalo siyang nagpalakas sa kanyang mga pag-atake. Kahit na sinusubukan ni Hiyuan na umiwas, mahirap para sa kanya na gawin ito. Nang walang pagpipilian, kinailangan niyang makipagpalitan ng mga galaw kay Yang Kai ng ilang beses, na nagresulta sa paghina ng kanyang aura. Sa kabilang banda, sa proteksyon ng Soul Warmang Lotus, si Yang Kai ay naging mabangis, iniwan ang lahat ng anyo ng depensa at umaatake lamang. Halos isang incenso stick mamaya, napagtanto ni Hiyuan na hindi na niya kayang magtiyaga. Malubhang nasugatan ang kanyang kamalayan. Aabutin siya ng ilang daang taon para pagalingin ang ganitong uri ng pinsala. Kung muli siyang makikipagsagupaan kay Yang Kai, masisira ang kanyang kamalayan, tulad ng nangyari sa mga feudal lords. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, wala siyang ibang magagawa. Siya ay nagbayad ng malaking halaga, nawalan ng higit sa 30 feudal lords at dumanas ng kakilakilabot na pinsala sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi pa rin niya nakuha ang isang 7th grade human tulad ni Yang Kai. Ito ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Gayunpaman, ang mga bagay ay dumating sa isang punto kung saan hindi na niya maibabalik ang mga bagay. Kung hindi pa rin susuko si Hiyuan, papatayin siya ni Yang Kai bago pa siya mahuli ng pangkat ng mga feudal lord na ipinadala niya. Sa makatuwid, sa huling sandali, agad siyang nagpasya na tumakas. Nang sumugod si Yang Kai dala ang kanyang marahas na agos ng spiritual energy, napagtanto niya na si Hiyuan ay wala kahit saan. Kasabay nito, ang espesyal na espasyong ito, na nakalock mula noong siya ay dumating, ay muling binuksan. Siya ay tumakbo palayo. Si Yang Kai ay nagpanganga ng ngipin, iniisip na ito ay isang kahihiyan. Kung kaya niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban kay Hiyuan, may kumpiyansa siyang patayin ang kamalayan ng huli. Sa kasamaang palad, si Hiyuan ang maaaring magpasya kung bubuksan niya ang espasyo, at hindi niya binigyan ng pagkakataon si Yang Kai na patayin siya. Ang pagpatay sa isang territory lord ay magiging isang malaking kontribusyon. Sa pamamagitan ng paggawa nito, hindi lamang nito maaaring makapagpahina ng malaki sa kapangyarihan ng Black Ink Clan, ngunit maaari rin itong mabawasan ang mga posibleng casualty ng mga sundalo ng tao sa larangan ng digmaan. Bagamat nakapatay na noon si Yang Kai ng isang territory lord, nakipagsanib puwersa siya kay Bai Yi sa oras na iyon para gawin iyon, at si Zhu Fang, ang territory lord na pinag-uusapan, ay nasugatan ng husto. Sa kabila noon, ito ay naging isang mapanganib na sitwasyon. Sa huli, nagawa ni Yang Kai ang isang nakamamatay na suntok kay Zhu Fang sa pamamagitan lamang ng paggamit sa kanyang Dragon Bead. Ang pagkakataong makipaglaban kay Hiyuan sa pagkakataong ito ay bihira, at imposibleng magkaroon muli ng ganoong pagkakataon. Gayunpaman, kahit na tumakas si Hiyuan, hindi tulad ni Yang Kai na walang nakamit. Noong kaharap niya ngayon si Hiyuan, nakuha niyang alamin ang kanyang kinaroroonan. Kung hahabol siya ngayon, baka mapatay niya ito. Sa makatuwid, sa sandaling napagtanto ni Yang Kai na tumakas si Hiyuan, mabilis niyang binawi ang kanyang malay at tumakbo palabas ng Black Ink Feudal Lord. Tahimik ang buong paligid niya na walang nakikitang Black Ink Clansmen, kaya lumingon siya para tumingin sa isang partikular na direksyon at bumaril sa kalangitan. Habang umaalon-alon ang Space Principles, mabilis na umaban si Yang Kai. Makalipas ang halos isang oras, nakita niya ang isang grupo ng Black Ink Clansmen na sumusugod sa kanyang direksyon. Ang ikinagulat niya ay ang pangkat na ito ay ganap na binubuo ng mga feudal lords, halos 12 sa kabuuan. Ito ay malinaw na hindi karaniwan. Ang pinakamalakas na Black Ink Clansmen ay umalis upang harapin ang human army mula sa Yinyang Pass, at kahit na marami pa rin ang hindi nakabalik,
at si Yang Kai ay nakatagpo ng marami sa kanila kamakailan, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang grupo na binubuo lamang ng mga feudal lords. Ang makapangyarihang pangkat na ito ay malinaw na may tungkuling hulihin si Yang Kai. Ito ba ang arrangement na ginawa ni He Yuan? Noong kaharap ni Yang Kai si He Yuan kanina, ang mga feudal lord na ito ay malamang napatungo sa kanyang direksyon. Sa kasamaang palad, huli na silang dumating dahil matagal nang natapos ang labanan sa espesyal na espasyo. Papunta pa lang sila nang biglang bumangga sa kanila si Yang Kai. Mukhang nasa direksyon na iyon si He Yuan. Habang natuklasan ni Yang Kai ang pangkat ng mga feudal lords, tiyak na nakita rin siya ng kabilang partido. Ang mga feudal lord ito, na kumikilos ng napakabilis, ay nabigla nang huminto sila sa kanilang mga landas at naghahanda sa pakikipaglaban. Kamakailan, nagpadala si Yang Kai ng shockwave sa Black Ink Clan. Ang lahat ng mga koponan na nakatagpo ni Yang Kai ay nawasak. Bagamat lahat sila ay mga feudal lords, wala pa rin silang kumpiyansa na talunin si Yang Kai dito. Gayunpaman, ang kamalayan ng tao na ito ay dapat na nakulong sa loob ng network ng Black Ink Nest, at kailangan lang nilang pumunta at makuha ang kanyang katawan. So, bakit siya nandito? Nabigo ba si He Yuan sa kanyang pagtatangka na saktan ang tao sa espesyal na espasyong iyon? Bago pa ito maisip ng mga feudal lords na ito, nakita si Yang Kai na nagiging isang sinag ng liwanag at umaakay patungo sa kanila. Bago pa man siya dumating, ang kanyang sibat ay naging hindi mabilang na mga anino. Sa sandaling magkasagupaan ang magkabilang panig, ang mga feudal lord ay bumulalas at nagungol, pakiramdam na ang marahas na puwersa ay napunit ang kanilang mga depensa. Sa isang iglap, napaatras silang lahat. Direktang dumaan sa kanila si Yang Kai at umalis sa lugar na ito nang hindi lumilingon, sa lalong madaling panahon ay nawala sa paningin. Magulo ang lugar habang nagkalat ang itim na dugo at black ink strength kung saan-saan. Ang mga feudal lords ay tumingin sa paligid na may nakakatakot na mga ekspresyon. Tatlo sa kanila ang pinatay ni Yang Kai sa isang kisap mata, at ang iba ay nasugatan. Tila mas malakas pa ang taong ito kaysa sa narinig nila. Ang mga nabubuhay na feudal lords ay natutuwa na hindi nilayon ni Yang Kai na patayin sila. Wala silang ideya kung bakit siya nagmamadali dahil minsan lang niya silang inatake at umalis. Kung hindi, lahat sila ay nawalan ng buhay. Ang isa sa mga feudal lords ay biglang may napagtanto. Hinahabol ba niya si Master He Yuan? Nang marinig iyon ng mga feudal lords, napakaraming ekspresyon ang bumungad sa kanila. Kahit na totoo iyon, wala silang magagawa. Ngayon, maaari na lamang silang umasa na mahuli ni He Yuan ang tao na iyon. Kung hindi, mapapahiya ang lahat ng Black Ink clansmen sa royal domain ng Mugwang. Isang oras lang ang itinagal ni Yang Kai para magmadaling pumunta sa isang teritoryo ng feudal lord. Ang mga feudal lord na nagbabantay sa teritoryo na ito ay nagulat nang makita si Yang Kai, at bago nila malaman kung ano ang nangyayari, madali silang napatay. Kapag ang tanging dalawang feudal lords ay patay na, ang iba pang Black Ink clansmen sa teritoryo ay tiyak na hindi makaka-counterattack. Direktang pumasok si Yang Kai sa Black Ink Nest at hinanap ang paligid, ngunit wala na si He Yuan. Gayunpaman, ang ilan sa mga aura ni He Yuan ay naiwan sa silid sa loob ng Black Ink Nest, na nagmumungkahi na siya ay nakapunta dito hindi pa lang. Pagkatapos lumabas sa Black Ink Nest, naabutan ni Yang Kai ang isang nakakatakot na high-grade Black Ink clansman sa lalamunan at nagtanong sa malungkot na boses. Nasaan si He Yuan? Ang high-grade Black Ink clansman ay huminga ng isang buga ng Black Ink strength sa pagtatangkang sirain si Yang Kai, ngunit ang isang hindi nababagabag na Yang Kai ay nagpapuwersa lamang sa kanyang kamay at nabali ang leeg ng kabilang partido. Pagkatapos ay nahuli niya ang isa pang Black Ink clansman at nagtanong. Nasaan si He Yuan? Dahil nasaksihan niya ang nangyari ngayon, takot na takot ang tugon ng Black Ink clansman. Wala akong ideya kung saan nagpunta si Master He Yuan. Nagmamadali siyang umalis. Saang direksyon siya tumungo? Mabilis na tumuro ang Black Ink clansman sa isang partikular na direksyon. Itinapon siya ni Yang Kai, at sa oras na lumapag ang Black Ink clansman, binawian na siya ng buhay. Pansamantala, bumaril sa langit si Yang Kai at humabol kay He Yuan. Dahil tumakas si He Yuan, iminungkahi nito na siya ay malubhang nasugatan, at siya ay nag-isip na si Yang Kai ay darating para sa kanya. Kung hindi, hindi siya agad tumakas pagkatapos umalis sa espesyal na espasyo. Bagamat agad na hinabol ni Yang Kai, huli pa rin siya. Kahit na hinabol ni Yang Kai si He Yuan ngayon, maaaring hindi niya ito mahanap dahil masyadong malawak ang kawalan. Wala rin siyang anumang solusyon kung determinado si He Yuan na magtago. Gayunpaman, ayaw niyang palampasin ang pambihirang pagkakataong ito.
Mas mabuti kung mapatay niya si Hiyuan, ngunit wala siyang magagawa kung hindi niya ito mahanap. Pagkaraan ng isang araw, huminto si Yang Kai sa isang lugar sa kawalan. Bagamat naghanap siya sa isang malaking lugar sa buong araw, hindi pa rin niya natuklasan ang kinaroroonan ni Hiyuan. Pakiramdam niya ay sobrang kahihiyan. Sa sinabing ito, hindi naman talaga masamang bagay para sa kanya. Karamihan sa mga Black Ink clansmen ay umalis sa royal domain ng Mugwang para makipaglaban sa mga humans mula sa Yinyang Pass, kaya wala na masyadong marami sa kanila sa lugar na ito. Ang mga territory lords na nanatili sa likod ay kailangang tulungan si Mugwang na harapin ang old ancestor mula sa Yinyang Pass, para wala silang oras para tugisin si Yang Kai. Dati, kailangan niyang mag-ingat habang walang humpay na hinahabol siya ni Hiyuan. Ngayong nagtago na si Hiyuan, walang sino man sa royal domain ng Mugwang ang makakapidyo sa kanya. Sa madaling salita, maaaring pumunta si Yang Kai saan man sa royal domain na ito. Dahil sa kanyang kahusayan sa Dao of Space, hindi siya mahuhulog sa panganib hanggat siya ay sapat na maingat. Sa pag-iisip nito, lumingon siya sa isang partikular na direksyon at ngumisi. Marshall Peak, Kabanata 5111. Pagsira sa Black Ink Nests. Ang sariling teritoryo ni Kung Chan ay matatagpuan sa isang patay na universe world kung saan mayroong isang napakagandang mid-grade Black Ink Nest. Sa paglipas ng mga taon, ang Black Ink strength na nagmumula sa Black Ink Nest ay bumalot sa lahat. Mayroong higit sa 1,000,000 Black Ink clansmen na naninirahan sa lugar na ito, na kasing unlad ng teritoryo ni Hiyuan. Umalis na ang pinakamalakas at pinakamagaling na Black Ink clansmen kasama si Kung Chan para harangin ang Human Army, kaya kahit na may ilang feudal lords sa paligid, ang iba sa kanila ay halos high-grade at low-grade Black Ink clansmen. Sa nakalipas na ilang araw, bahagyang naramdaman ang tensyon sa mga Black Ink clansmen sa teritoryo ni Kung Chan. May chismis na ang isang tao na nagngangalang Yang Kai ay nasa isang pagpatay sa royal domain ng Mugwang. Nasira na niya ang dalawang territory lord Black Ink Nests, at ang susunod niyang target ay kay Kung Chan. Karamihan sa mga Black Ink clansmen ay hindi naniniwala sa chismis na ito. Sa ganang kanila, kahit na ang mga tao ay malakas at matatag, hindi nila kayang labanan ang katiwalian ng Black Ink strength. Sa makatuwid, sila ay nagtatago sa kanilang Great Pass sa lahat ng mga taon na ito. Sa harap ng mga sundalo ng Black Ink Clan, maaari lamang nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Paano naging posible na isang tao ang nakapasok sa teritoryo ng Black Ink Clan at nawasak pa ang mga Black Ink Nest na kabilang sa makapangyarihang territory lords? Pero isang araw, dumating sa lugar na ito ang isang 30,000 metrong nilalang, na nababalot ng kaliskis at nagliliwanag ng gininto ang liwanag, na may hawak na higanteng sibat sa mga kuko nito. Ang nakakatakot na pressure na ipinalabas ng nilalang na ito ay nagdulot ng panginginig sa mga tinek ng high-grade at low-grade Black Ink clansmen na ito. Bumaba mula sa langit ang napakalaking nilalang at pilit na winalis ang kanyang sibat sa Black Ink Nest ng Territory Lord. Ang Black Ink Nest, na nakatayo sa lugar na ito sa loob ng 10,000 taon, ay nagsilang ng hindi mabilang na Black Ink clansmen, at nagbigay ng pahingahan para sa lahat ng Black Ink clansmen na ipinanganak dito, ay nahati sa isang strike lang. Nang bumagsak ang Black Ink Nest, bumulwak mula rito ang Black Ink strength na parang baha. Ang Black Ink clansmen sa teritoryo ni Kung Chan ay natural na nataranta. Ang mga feudal lord ay agad na bumaril sa kalangitan upang itaboy ang kaaway. Gayunpaman, ang Black Ink clansmen, na mas malaki kaysa sa mga ordinaryong tao, ay lumitaw na kasing liit ng mga langgam sa harap ng behemoth na ito. Ang nakakatakot na nilalang ay hindi man lang nagligtas sa mga feudal lord ito ng isang sulyap habang ibinuka niya ang kanyang bibig at nagluwa ng nakakatakot na apoy. Sa isang iglap, maraming Black Ink clansmen ang napatay. Nasunog ang teritoryo ni Kung Chan, at hindi mabilang na Black Ink clansmen ang namatay. Ang nakakatakot na nilalang ay lumipad sa kalangitan, at saan man siya pumunta, madali niyang napatay ang lahat ng Black Ink clansmen na abot kamay niya. Higit pa riyan, winalis niya ang kanyang mga kuko sa lahat ng mga tindahan na puno ng mga mapagkukunan. Sa sandaling nakipag-ugnayan ang kanyang mga kuko sa mga tindahan, nawala na lamang ang mga ito. Makalipas ang halos isang tasa ng tsaa, ang teritoryo ni Kung Chan ay tinina ng itim na dugo. Ang Black Ink clansmen ay sinubukan ang kanilang makakaya upang labanan sa pamamagitan ng pagbomba sa nilalang ng kanilang mga pag-atake. Hindi naging epektibo ang kanilang pagtatangka sa simula, ngunit hindi nagtagal, ang nilalang ay umungol sa sakit habang nagkalat ang kanyang dugo. Hindi nagtagal ang labanan. Isang inselso na lamang ng panahon ang lumipas mula nang magpakita ang nakakatakot na nilalang nang siya ay napilitang umatras. Sa kabila nito,
Mahigit 100,000 Black Ink clansmen ang namatay at nawasak ang teritoryo ni Kung Chan. Hindi mabilang na halaga ng mga mapagkukunan at lakas tao ang nawala. Ang nagdulot sa mga Black Ink clansmen na ito sa kawalan ng pag-asa ay ang Black Ink Nest ni Kung Chan ay lubusang nawasak. Ang Black Ink Nests ang pundasyon ng Black Ink Clan. Masasabing lahat ng Black Ink clansmen na naninirahan sa lugar na ito ay inaruga ng Black Ink Nest na ito. Para sa kanila, ang Black Ink Nest ni Kung Chan ay napakahalaga sa kanila, isang simbolo ng kanilang buhay. Ngunit ngayon, nawasak ang Black Ink Nest na ito. Bagamat buhay pa ito, hindi maiiwasang malanta ito matapos itong putulin ng higanteng nilalang. Sa lalong madaling panahon, ang Black Ink Nest na ito ay mamamatay. Galit na galit ang mga Black Ink clansmen na ito habang nangakong maghihiganti sila, ngunit paano nila hahanapin ang napakalaking nilalang? Matapos basagin ang pagkubkob, ang nilalang ay biglang nawala. Higit pa rito, pagkatapos wasakin ang Black Ink Nest ng Territory Lord, namatay ang lahat ng Feudal Lord Black Ink Nest sa teritoryo ni Kung Chan. Ang network ng impormasyon ay hindi pinaganya, kaya ang kanilang kakayahang pag-ugnayin ang kanilang mga pagsisikap ay lubhang nahadlangan. Samantala, si Yang Kai ay nagtatago sa loob ng isang Black Ink Cloud at nagpapagaling. Dati, kinakabahan siya kapag gumaling siya dahil nag-aalala siyang mahanap siya ni Hiyuan. Gayunpaman, hindi na niya kailangang alalahanin iyon ngayon. Sa espasyo ng Black Ink Nest, nasugatan niya ng husto ang kaluluwa ni Hiyuan. Katulad niya, si Hiyuan ay malamang na nagtatago sa isang lugar at nagpapagaling, kaya hindi siya maglalakas loob na guluhin si Yang Kai. Dapat siyang matuwa na tumigil si Yang Kai sa paghahanap sa kanya. Kung walang mga territory lord sa paligid, hindi natakot si Yang Kai sa iba pang Black Ink clansmen na binigyan ng kanyang kasalukuyang lakas. Sa ganoong sitwasyon, ang presensya niya sa Black Ink clan ay parang flood dragon na bumulusok sa karagatan o tigre sa mga bundok. Siya ay hindi mapigilan. Makalipas ang ilang araw, lumabas si Yang Kai mula sa Black Ink cloud at dumiretso sa isang partikular na direksyon. Bagamat nakasalubong niya ang ilang Black Ink clansmen sa kanyang paglalakbay, madali niyang pinatay ang mga ito dahil hindi sila kapareha para sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating siya sa isang bagong teritoryo ng Territory Lord. Nasira na niya ang 3 mid-grade Black Ink Nests, kaya malinaw na alam ng Black Ink clansmen ang kanyang mga plano. Dahil alam niyang tinarget niya ang Black Ink Nests na kabilang sa Territory Lords, ang Black Ink clansmen ay lumaban sa mas mabangis na paraan. Sa sandaling kinuha ni Yang Kai ang kanyang Great Dragon form, ang mga Feudal Lords, na nagtatago, ay nagmamadaling lumabas upang harapin siya. Nang makita ang napakaraming Black Ink Feudal Lords, binilang ni Yang Kai at napagtantong mayroong mahigit 100 sa kanila. Sa kabila ng pagiging Great Dragon, nakaramdam pa rin ng pangamba si Yang Kai. Siya ay talagang makapangyarihan at nakatakas mula sa isang Territory Lord dahil hindi siya kalaban ng gayong Master. Gayunpaman, walang paraan na matatalo niya ang 100 Feudal Lord sa isang harap na sagupaan. Walang ideya si Yang Kai kung kaninong teritoryo ito, ngunit sa hitsura nito, alam niya na ang lahat ng Feudal Lords na naiwan ay nagtipon-tipon sa lugar na ito upang ipagtanggol ang Black Ink Nest ng Territory Lord. Hindi katakataka na nang dumating siya sa isang Feudal Lord Black Ink Nest upang alamin ang lokasyon ng Black Ink Nest ng Territory Lord kanina, wala siyang nahaharap na organisadong pagtutol. Iyon ay dahil lahat sila ay naghihintay sa kanya dito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, si Yang Kai ay kinasuhan pa rin ang Feudal Lords, na tila hindi inaasahan na siya ay magiging walang tigil. Nang makitang ang 30,000 metrong nilalang ay paparating sa kanila na may dalang dambuhalang sibat, ang mga Feudal Lords ay likas na umiwas. Ang Great Dragon ay direktang nag-araro sa mga linya ng mga Feudal Lords, pilit na tinitiis ang mga pag-atake na dumating sa kanya. Ang Dragon Blood ay tumalsik kung saan-saan at ang Dragon Scales ay nabasag habang ang ilang malas na Feudal Lords ay agad na napatay nang sila ay nakipag-ugnayan kay Asher Dragon Spear. Sa sinabi nito, hindi gaanong mahalaga ang mga nasawi kumpara sa kabuuang bilang ng mga Feudal Lords sa lugar na ito. Anuman, kailangan lang ni Yang Kai na lusutan ang kanilang blockade. Hindi pinansin ang mga pag-atake na nagmumula sa likuran, direkta niyang hinampas ang Territory Lord's Black Ink Nest gamit ang kanyang Asher Dragon Spear. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pakikitungo sa Black Ink Clan, napagtanto ni Yang Kai na ang Black Ink Nests ay talagang mahina. Karaniwan, ang Black Ink Nests ay walang pagtatanggol. Kahit na siya ay nasa kanyang anyo ng tao, madali niyang sirain ang isang Black Ink Nest sa isang strike, hindi pa banggitin sa kanyang Great Dragon form na may Asher Dragon Spear sa kanyang mga kuko. Sa makatuwid, hindi na kailangang makisali ni Yang Kai sa mga Feudal Lord na ito.
Ang target niya noon pa man ay sirain ang Black Ink Nest ng Territory Lord. Bilang isang Great Dragon na may Azure Dragon Spear, ang pag-atake ni Yang Kai ay hindi maisip na mapanira. Kasunod ng strike, bumagsak ang Black Ink Nest sa lupa. Hindi man lang ito sinulyapan ni Yang Kai habang lumipad siya sa kalangitan sa itaas ng maunlad na lungsod at iniluwa ang Dragon Breath, na agad na pumatay sa libu-libong mas mahihinang Black Ink Clansmen. Ang 100 feudal lords ay walang humpay na hinahabol siya mula sa likuran habang sila ay patuloy na naghahadjust ng marahas na pag-atake sa kanya sa pagtatangkang ibagsak siya. Bagamat ginawa ni Yang Kai ang lahat para makaiwas sa mga pag-atake, ang kanyang figure ay masyadong malaki, kaya halos lahat ng mga ito ay tumama sa kanya, na naging dahilan upang siya ay manginig at umungol. Sa ganoong sitwasyon, hindi niya posibleng pagnakawan ang mga tindahan dahil ang isang sandali ng pagkaantala ay lalong magpapalala sa kanyang mga pinsala. Sa kabila ng pag-iisip na ito ay isang kahihiyan, nakamit niya ang kanyang pangunahing layunin. Sa makatuwid, hindi nag-atubili si Yang Kai na bumaril sa langit at umalis. Hinahabol pa rin siya ng mga feudal lords. Gayunpaman, pagkatapos bumalik si Yang Kai sa kanyang human form, ilang beses niyang minanipula ang space principles at madaling napailing sa mga humahabol sa kanya. Dahil wala si Yang Kai, ang mga feudal lord na ito ay walang pagpipilian kundi sumuko. Lumingon sila at nakitang nalalante na ang Black Ink Nest at hindi na mailigtas. Bagamat nagdulot sila ng kaunting pinsala sa Great Dragon, hindi nila ito nagawang manatili sa likuran at matagumpay siyang nakatakas sa huli. Isa pang Territory Lord Black Ink Nest ang nawasak at lahat ng Black Ink Clansmen sa Royal Domain ng Mugwang ay inalerto. Walang nakakaalam kung kailan tatalon si Yang Kai nang wala sa oras at lilipat sa isa pang Territory Lord's Black Ink Nest. Higit sa lahat, walang nakakaalam kung aling Territory Lord Black Ink Nest ang susunod niyang target. Gayunpaman, batay sa karanasang ito, naunawaan nila na kahit 100 feudal lords ay hindi mapigilan si Yang Kai na sirain ang isang Black Ink Nest. Hindi dahil sa hindi nila nagawang talunin si Yang Kai, ngunit maaari niyang masira ang kanilang pormasayon at dumiretso sa Black Ink Nest, kahit na siya ay masasaktan sa proseso. Sa kasalukuyan, ang Royal Lord at ilang Territory Lords ay nakikipag-ugnayan sa Old Ancestor mula sa Yin Yang Pass habang si He Yuan ay nawawala. Ang mga feudal lords ay hindi makahanap ng sino mang maaaring mamuno, na iniwan ang buong royal domain na walang pinuno at naguguluhan. Ngayon, ang tanging magagawa ng mga feudal lords ay magtipon-tipon sa paligid ng kani-kanilang territory lords, Black Ink Nests at maghintay. Kailangan nilang maghanda kung sakaling maglunsad si Yang Kai ng sorpresang pag-atake sa kanila ng biglaan, at maaari lamang silang umasa na mapipigilan nila siya o mapatay siya sa lugar sa huli. Sa makatuwid, sa Royal Domain ng Mugwang, bawat Territory Lord Black Ink Nest ay mayroon na ngayong mahigit 100 feudal lord na nakapalibot dito. Sa pamamagitan ng mga Black Ink Nest ng Territory Lords na hindi naapektuhan, palagi silang nagpapalitan ng impormasyon at nag-uulat sa kinaroroonan ni Yang Kai. Ang mga teritoryo ng Territory Lord na kalapit ng Black Ink Nest na dati nang winasak ni Yang Kai ang sentro ng atensyon. Inakala nila na ang susunod na target ni Yang Kai ay isa sa mga Black Ink Nest ng Territory Lords. Sa makatuwid, ang hindi mabilang na mas mahihinang Black Ink Clansmen ay ipinadala mula sa mga teritoryo ng Territory Lords na ito upang hanapin si Yang Kai. Sa paglipas ng panahon, wala pa rin si Yang Kai, at tumindi ang pressure sa Black Ink Clan. Batay sa mga nakaraang karanasan, si Yang Kai ay magtatago sa tuwing sisirain niya ang isang Black Ink Nest, ngunit kapag siya ay muling lumitaw, siya ay magpapasigla ng isang madugong bagyo. Martial Pick, Kabanata 5112. Maaari ko itong subukan. Ang Black Ink Clan ay nag-isip na si Yang Kai ay malamang na nagtatago sa isang lugar upang magpagaling. Total, sa tuwing lalabas siya, masasaktan siya. Gayunpaman, hindi siya magtatagal para makabawi. Ang tao na pinangalan ng Yang Kai ay tila may hindi kapani-paniwalang kakayahan sa pagpapanumbalik. Hindi alintana kung gaano siya kalubhanan na sugatan, palagi siyang makakabawi sa loob ng 10 araw hanggang kalahating buwan. Batay sa impormasyong nakalap nila mula sa Black Ink Disciples, ang ganitong uri ng restorative power ay dapat may kinalaman sa kanyang Dragon Clan bloodline. Kilala ang mga miyembro ng Dragon Clan na mabilis gumaling ng kanilang mga sugat. Gaya ng inaasahan, muling lumitaw si Yang Kai makalipas ang kalahating buwan. Tulad ng espekulasyon ng Black Ink Clan, nagpakita siya sa isang katabing teritoryo ng Territory Lord ng Black Ink Nest na dati niyang winasak. Bagamat mahigit 100 feudal lords na ang naghihintay doon, at nag-set up sila ng restrictive spirit array sa tulong ng Black Ink Disciples, hindi pa rin nila maitaboy ang 30,000 meter long Great Dragon.
Katulad ng nangyari dati, winasak ng Great Dragon ang Black Ink Nest at winasak ang Universe World na kinauupuan nito. Bagamat siya ay malubhang nasugatan, nagawa pa rin niyang makalusot sa pagkubkob at makatakas. Ang isa pang Territory Lord's Black Ink Nest ay nawala ng tuluyan. Naging sanhi ito ng galit ng Black Ink Clansmen. Ang pagkawasak ng Black Ink Nests ay pinagsama ang lahat ng Black Ink Clansmen na ito habang ang mga feudal lords ay nanumpa na papatayin nila si Yang Kai para sa kahihiyan na ginawa niya sa kanila. Pinaigting ng Black Ink Clan ang kanilang paghahanap kay Yang Kai, na naging dahilan para mahirapan siyang gumaling sa kapayapaan. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, isang mid-grade Black Ink Nest ang sisirain ni Yang Kai bawat kalahating buwan. Nahaharap sa mabangis na Great Dragon, ang mga Black Ink Clansmen na ito ay walang solusyon dahil walang makapangyarihang mga master sa kanila na maaaring harapin ang kaaway ng direkta. Isang araw, nang si Yang Kai ay nagbagong anyo bilang isang Great Dragon at dumating sa direktang teritoryo ng isang Territory Lord, nakita niya ang halos 200 feudal lords na umaakyat patungo sa kanya. Pagkatapos ng matinding labanan, nagawa niyang patayin ang marami sa kanila, ngunit napigilan ang kanilang depensa, kaya hindi siya nakalapit sa Black Ink Nest. Nahaharap sa napakaraming feudal lord, hindi siya mangangahas na maging walang ingat. Kung hindi, malamang na siya ay papatayin. Naiwan na walang pagpipilian, tumakas siya sa ngayon. Halos kalahating taon na ang nakalipas mula nang sirain ni Yang Kai ang unang Territory Lord's Black Ink Nest. Sa panahong ito, nawasak niya ang 10 Black Ink Nest ng Territory Lords. Noong nakaraan, hindi siya nagawang pigilan ng mga feudal lords kahit gaano pa sila kahirap, ngunit sa pagkakataong ito, nagawa nilang pilitin siyang umatras nang hindi naabot ang kanyang layunin. Nang makita na ang Great Dragon ay tumalikod upang tumakas, ang mga feudal lord ay naging mataas ang loob at nagsaya sa labis na kaligayahan. Ang ilan sa mga matatapang na feudal lords ay humabol pa kay Yang Kai, ngunit kalaunan ay nawalan sila ng track sa kanya. Bagamat hindi nagawa ng mga feudal lord na manatili si Yang Kai, ito ang unang pagkakataon na nakakuha sila ng tagumpay laban sa kalaban na ito. Sa kanilang pagsusumikap at tiyaga, nailigtas nila ang isang Territory Lord's Black Ink Nest na tinarget ni Yang Kai. Ito ay isang makabuluhang tagumpay para sa lahat ng Black Ink Clansmen na nararapat ipagdiwang. Hindi tulad ng kung gaano kasaya ang mga Black Ink Clansmen, labis na inis si Yang Kai. Paulit-ulit siyang gumawa ng hakbang kamakailan, at kahit na gumawa siya ng malaking kontribusyon sa pamamagitan ng pagsira sa napakaraming Territory Lord Black Ink Nests at pagpatay sa maraming feudal lords, napagtanto niya na, sa paglipas ng panahon, lalo niyang hinarap. Malakas na pagtutol. Ang isang bagay na napansin niya ay ang bilang ng mga feudal lords na kailangan niyang harapin ay dumami sa bawat oras na siya ay dumating sa isang bagong Black Ink Nest. Higit pa rito, nakita niyang pamilyar ang marami sa mga feudal lord. Sa madaling salita, nakita na niya sila noon pa. Matapos itong pag-isipan, hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang mga pamilyar na feudal lord na iyon ay nagmula sa ibang mga teritoryo upang tumulong. Malinaw ang kanyang target, na wasakin ang Territory Lord Black Ink Nests. Karaniwan, ang isang teritoryo kung saan matatagpuan ang isang Territory Lord's Black Ink Nest ay mayroong 100 o higit pang mga feudal lord na naninirahan dito. Sa sandaling nagawa niyang sirain ang pugad, ang mga feudal lord na ito ay pupunta sa kalapit na Black Ink Nests upang magbigay ng mga reinforcement. Iyon ang dahilan kung bakit siya nakatagpo ng napakaraming feudal lord sa araw na ito, at marami sa kanila ang mukhang pamilyar sa kanya. Halatang nakaharap siya sa kanila noon. Sa pagkakataong iyon, habang sinisira niya ang mas maraming Black Ink Nests, mas matindi ang haharapin niya. Hindi nakamit ni Yang Kai ang kanyang layunin sa araw na ito dahil halos 200 feudal lords ang buong buo upang protektahan ang Black Ink Nest. Kahit na siya ay naging isang Great Dragon, hindi pa rin niya nagawang masira ang kanilang mga depensa at sa halip, siya ay labis na nasugatan. Tila kailangan niyang itigil ang larong ito sa puntong ito. Kung magpapatuloy pa rin siya ng walang ingat, malamang na isang aksidente ang mangyari. Sa kabutihang palad, nasira na niya ang maraming Territory Lord Black Ink Nests, kaya nagdudulot ng matinding suntok sa Black Ink Clan. Inagaw din niya ang napakaraming mapagkukunan mula sa ilang teritoryo ng Territory Lords at napatay ang hindi mabilang na Black Ink Clansmen. Masasabing malaki ang naiambag niya. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, nagpasya pa rin si Yang Kai na tapusin ang kanyang mga aksyon dito. Naniniwala siya na pagkatapos ng kaguluhang itinaas niya sa pagkakataong ito, ang pundasyon ng Black Ink Clan sa Royal Domain ng Mugwang ay lubhang nasira. Aabutin sila ng ilang daan hanggang 1,000 taon bago sila ganap na makabangon. Ang Black Ink Clan ay dapat na labis na nagalit na ang 10 Territory Lord Black Ink Nests ay nawasak,
na nagresulta sa ilang dosenang higit pang mga feudal lord Black Ink nests na nalante rin. Dahil nakapagdesisyon na siya, nakahanap si Yang Kai ng isang liblib na lugar upang magpagaling sa kapayapaan. Ito ay nakatadhana na hindi magiging magaan na paglalayag ang kanyang paglalakbay pauwi. Maliban sa katotohanang makakasalubong niya ang maraming Black Ink clansmen sa daan, kailangan din niyang harapin ang Black Ink clan army na kumukubkob sa Yinyang Pass. Pagkalipas ng ilang araw, si Yang Kai, na nagpapagaling, ay biglang may naisip. Naging soul avatar siya at nagpakita sa kanyang miniature universe. Ito ay isang lugar na may malalagang bundok at malilinaw na ilog. Ang 300 artifact refiner na itinago ni Yang Kai sa loob ng kanyang miniature universe ay nanirahan dito. Sa anumang kaso, maliban sa pagpapagaling sa isang tahimik na lugar, wala silang ibang magagawa. Ito ang miniature universe ni Yang Kai, kung tutuusin. Kung i-activate nila ang kanilang world forces ayon sa gusto nila, magdudulot ito ng pabigat kay Yang Kai. Baka masira o mahawa pa nila ang miniature universe ni Yang Kai. Sa pag-iisip na iyon, wala silang ginagawa kamakailan, kaya't sila ay naiinip. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon, wala pa rin silang ideya kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo, at mukhang walang intensyon si Yang Kai na palayain sila. Inaasahan na si Wu Xinghe at ang iba pa ay nag-aalala kay Yang Kai, at gusto nilang tanungin siya kung ano ang nangyayari. Sa makatuwid, sa sandaling lumitaw ang soul avatar ni Yang Kai, agad nila siyang pinalibutan. Anong problema, senior brothers? Tanong ni Yang Kai. Sinabi ni Wu Xing. Junior brother Yang, hindi pa ba tayo nakabalik sa inner sanctum? Umiling si Yang Kai. Hindi pa, nagkaroon ng aksidente. Nasa loob pa rin tayo ng teritoryo ng Black Ink clan. Nasa teritoryo pa rin tayo ng kaaway. Nagulat si Gunning. Nag-aalalang tanong ni Wang Zibo. Anong uri ng aksidente? May maitutulong ba kami sa iyo? Umiling si Yang Kai. Ang teritoryo ng Black Ink clan ay puno ng Black Ink clouds at Black Ink strength, kaya mas mabuting manatili ka rito para hindi ka muling masira. Pinutol ni Wu Xinghe at ng iba pang Grandmaster Artifact Refiners ang malalaking seksyon ng kanilang miniature universe, na naging dahilan upang sila ay bumaba sa 6th grade mula sa 7th grade Heaven Opening Realm para madaling maitago sila ni Yang Kai sa loob ng sarili niyang miniature universe. Ngayong bumaba na ang kanilang mga grado at hindi kumpleto ang kanilang miniature universe, madali silang ma-invade ng Black Ink strength. Ang ibang mga artifact refiner ay hindi rin nakakatulong dahil nasa 5th grade at 6th grade Heaven Opening Realm lang sila. Kung tungkol sa kung anong aksidente ang nangyari. Hindi ito malaking bagay. Kamakailan, sinisira ko ang ilang Black Ink nests. Sa madaling sabi ni Yang Kai sa kanila kung ano ang kanyang pinagkakaabalahan. Hindi naman sa gusto niyang magmayabang, ngunit naunawaan niya na ang mga artifact refiner na ito ay nangangamba dahil nanatili sila sa kanyang miniature universe at hindi alam kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Sa makatuwid, nagpasya siyang sabihin sa kanila kung ano ang ginawa niya upang ipaalam sa kanila na hindi siya nakabalik sa inner sanctum. Ayaw na lang niyang bumalik nang hindi muna gumawa ng matinding suntok sa Black Ink clan. Nang marinig na si Yang Kai ay nag-iisang winasak ang napakaraming Territory Lord Black Ink nests at pinatay ang hindi mabilang na Black Ink clansmen, ang mga artifact refiner na ito ay natulala. Hindi talaga sila makapaniwala sa narinig nila. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay isa lamang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Bagamat karamihan sa pinakamalakas na Black Ink clansmen ay umalis sa Royal Domain, kahit na ang isang 8th grade Division Commander ay hindi magagawang gawin ang gayong tagumpay. Gayunpaman, alam nila na hindi kailangan ni Yang Kai na magsinungaling sa kanila. Sa madaling salita, totoong nangyari ang mga ganoong bagay. Si Wu Xinghe at ang iba ay namangha habang ang paghanga ay nakasulat sa kanilang mga mukha. Ilang sandali pa, natauhan si Wu Xinghe at nagtanong. Junior brother, ibig mong sabihin, pagkatapos masira ang Black Ink nest ng teritoryo, lahat ng sub-nest na nagmula sa Black Ink nest na iyon ay malalanta rin. Tumanggo si Yang Kai. Tama. Wu Xing mabilis niyang tinatakbo ang mga numero sa kanyang isipan. Ang Black Ink nest ng Territory Lord ay konektado sa ilang dosenang Feudal Lord Black Ink nests. Sa madaling salita, daan-daang Feudal Lord Black Ink nests ang nawasak bilang resulta. Sa tingin ko, napabuntong hininga silang lahat. Sinabi ni Wang Zibo sa nanginginig na boses. Nasugatan mo rin si He Yuan. Tumanggo si Yang Kai. Gusto niya akong kalabanan gamit lamang ang aming mga kaluluwa, ngunit wala siyang ideya na mayroon akong soul warmang lotus. Siya talaga natagpuan ang maling kalaban. Sa kasamaang palad, kahit na nagawa kong sugat ang kanyang kaluluwa, wala akong ideya kung nasaan siya ngayon.
Nabigo ako sa aking mga pagtatangka na hanapin siya. Kung hindi, maaari kong samantalahin ang pagkakataong ito at wakasan ang kanyang buhay. The Soul-Warming Lotus. Bumantong hininga si Wu Xinghe. Tiyak na narinig na niya ang Supreme Treasure na ito noon pa, ngunit hindi sumagi sa isip niya na ang ganoong mahalagang bagay ay nasa pag-aari ni Yang Kai. Dahil pinoprotektahan ng Soul-Warming Lotus ang kaluluwa ni Yang Kai, inaasahang matatalo si He Yuan sa naturang paligsahan. Ang Black Ink Clan ay dumanas ng matinding pagkalugi kamakailan. Gayunpaman, ang mga feudal lord na nasa paligid pa rin ay nagtipon-tipon sa paligid ng nabubuhay na Territory Lord Black Ink Nests, kaya hindi ko na kayang magpatuloy sa pag-atake. Oras na nang uwi natin. Nang marinig iyon, tumanggaw si Wu Xinghe. Mas mabuting panatilihin mong ligtas ang iyong sarili, junior brother. Isa ka lang 7th grade master ngayon, ngunit nagawa mong gumawa ng napakalaking kontribusyon. Kapag umakyat ka sa 8th grade sa hinaharap, ikaw ay magiging isang haligi ng lakas para sa human race. Dapat mong unahin ang iyong kaligtasan sa lahat ng oras. Mapagpakumbaba na sumagot si Yang Kai. Maraming salamat sa iyong papuri, senior brother. Gaano ka kumpiyansa na mapapatay mo si He Yuan kapag nahanap mo siya? Biglang tanong ni Wang Zibo. Pagkatapos pag-isipan ito sandali, umiling si Yang Kai. Wala akong ideya. Gayunpaman, dahil nasira ang kaluluwa ni He Yuan, dapat na siyang hamina ng husto ngayon. Kapag nasagasaan ko siya, magkakaroon ako ng pagkakataon na wakasan ang buhay niya. Bakit mo natanong, Senior Brother Wang? Isang bakas ng pag-aalinlangan ang sumilay sa mukha ni Wang Zibo. Napagtanto ni Yang Kai ang isang bagay. Mayroon ka bang paraan upang mahanap si He Yuan? Nanatiling tahimik si Wang Zibo. Gayunpaman, ang kanyang pananahimik ay nangangahulugan na tiyak na mayroon siyang paraan upang mahanap si He Yuan. Agad na sinabi ni Yang Kai. Senior Brother Wang, kung mayroon kang solusyon, bakit hindi mo sabihin sa akin ang tungkol dito? Bagamat marami na akong nasira na mid-grade Black Ink Nests at nasira ng husto ang kanilang pundasyon, maaari pa ring mapisa muli ang Black Ink Nests. Kakailanganin lang sila ng ilang oras at lakas para pangalagaan ang mga Black Ink Nest na ito. Gayunpaman, iba ito kung magkakaroon tayo ng pagkakataong patayin si He Yuan, na isa sa nangungunang 5 territory lords na naglilingkod kay Mugwang. Ang pagpatay kay He Yuan ay magdudulot ng mas matagal na pinsala kaysa sa pagsira sa 10 territory lord Black Ink Nests. Ang kanyang kamatayan ay magiging isang matinding dagok sa Black Ink Clan. Pagkatapos ng isang buntong hininga, sinabi ni Wang Zibo, hindi ako mangangahas na sabihin na talagang mahahanap ko siya, ngunit maaari kong subukan. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Tanga ako. Sinabi pa ni Wang Zibo. May defensive artifact si He Yuan na ako ang gumawa.